Masusi ng binabantayan ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil nakikita rito ang pagtaas ng inflation rate ng bansa. Iyan ang ulat na ihahatid sa atin ni George Bandola. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na patuloy nitong minomonitor ang galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa naapekto ng bagyong Yolanda. Ito'y matapos na iuulat ng National Economic Development Authority ang pagtaas ng inflation rate sa bansa matapos ang bagyong Yolanda. Mula sa 3.3%, nasa 4.1% na ngayon ang inflation rate ayon sa datos na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng DTI, hindi nito palalagpasin ng mga nananamantalang negosyante lalo na sa mga nasabing probinsya. Bagamat maraming ang pangunahing bilihin na nagtaas ng presyo, karamihan sa mga produktong ito ay nanggagaling sa Visayas. Tumaas ng halos 5% ang halaga ng pagkain noong nakarang buwan, tulad ng bigas na tumaas ng 9.2% mula sa 8.1%, ang gulay na tumaas ng 9.8% mula sa 5.4%, karne na bahagyang tumaas sa 2.3% mula sa 2.2%, isda sa 3.3% mula sa 3.1% at prutas na tumaas sa 4.3% mula sa 3.9%. Ayon sa DTI, ang ibang pagkain pa nga ay nakaranas ng double-digit inflation increase. Naitala ang epekto nito sa Eastern Visayas o Region 8 kung saan lumobo ang halaga ng gulay ng 11.3% mula sa 5.8% na naitala noong November. Habang sa Central Visayas o Region 7, naitala ang halos 12% pagtaas ng presyo ng prutas mula sa 9.4% at 11.3% na pagtaas ng gulay mula sa 6.4%. Western Visayas o Region 6, tumaas din ang presyo ng gulay sa 11.8% mula sa 2.3% lamang noong November. Bagamat pasok pa rin sa target ng pamahalaan na 3 to 5% inflation rate, aminado ang DTI na ito na ang pinakamataas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin simula noong 2011. Naidagdag din kasi ang normal na pagpasok ng holiday season kung saan karaniwang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero paliwanag ng DTI, posibleng maunti-unting bumaba na ito habang nagnonormalisa na ang produksyon. Bukod pa ang pagtaas ng presyo ng kuryente at ang bahagyang paghina ng piso kontra sa dolyar na naitala sa 7.6%. Ayon sa DTI, hindi lang naman daw sa Pilipinas naitala ang pagtaas ng mga bilihin kundi sa bansang Indonesia rin. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.